Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong komento sa kaganapan dito sa ating bansa, especially dito sa ating gobyerno na talagang mainit ang mga pangyayari sa Senado dahil nga dumating na si Senator Bato de la Rosa, kaso nagresulta nga ito ng iskandalo dahil sa pag-aresto sa kanya ng NBI. Ayan, so nagkaroon nga ng habulan, doon nagkaroon rin ng minor injury sa kamay, sa daliri si Senator Bato na mariing namang itinanggi ng NBI director na sinaktan nila o ni-wrestling nila si Senator Bato. Nangyaring inkwentro nila sa parkingan ng Senado. So isa rin sa mga tatalakayin natin na si Senator Tito Soto raw ang nagbigay ng go signal sa NBI at kay NBI director na arestuhin si Senator Bato pagdating ng Senado. So napakatindi talaga ng mga naging pahayag, 'di ba? Talagang makikita mo ritong talagang ayaw nilang pabalikin ng Senado si Senator Bato de la Rosa, kasi nga kung makikita natin si Senator Bato de la Rosa na lang ang kailangan para mapalitan ang Senate President, na yun na nga ang nangyari. So isa rin sa mga tatalakayin natin yung naging pahayag ni Senator Amy Marcos na galit sa ginawang aksyon ng NBI sa loob ng Senado. So umpisa na nga natin tong ating tatalakayin sa pamamagitan nitong video na to ni Director Matibag. Kwento kasi we heard dalawa lang po atang NBI agents na nandun. Sila ko lang. Sige po, pakwento Dalawang nga po. babae pa. Opo. Babae talaga? Ang protocol, lalaki ang aaresto eh. Babae talaga ilalagay mo? Talagang ma-overpowered yan kung talagang ginawa ni Senator Bato yun. 'Di ba? Kasi common sense lang yan eh. Kung sa kriminal, ang aaresto sa kriminal na lalaki babae, paano kung sikmuraan yan? Alam naman natin na mas malakas ang lalaki kaysa sa babae. Tapos sasabihin mo sa amin na babae ang aaresto kay Senator Bato, 'di ba? Parang isang malaking kalokohan naman ata yun, 'di ba? Hindi naman kami maniniwala ng ganun. Nakita namin yung video. Puro lalaki yung nandoon, 'di ba? Tanging staff lang ni Senator Bato na babae ang nakita namin sa video. Walang babaeng NBI ang naroon, 'di ba? Tapos sasabihin mo babaeng NBI ang aaresto kay Senator Bato. Isang malaking kalokohan 'yun. Ano po bang Ang nangyari? nangyari kasi, sumakay siya sa sasakyan ng isang senador eh. I'd rather not mention who the senator is, no? Pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang mamaluwag na roon. Nandun yung, naiwan doon yung dalawang babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we were expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. Teka. Wala ngang warrant eh. Itinanggi ni John Vic Rimulya yung warrant ng ICC. Itinanggi mo rin yung warrant ng ICC na hawak ni Senator Trillanes. Asan yung warrant? Bakit ayaw nyo ipakita sa publiko? 'Di ba? Kung merong ba talagang warrant, o kahit na sabi mo ipakita mo na lang kay Senator Alan Peter Cayetano, yung bagong Senate President, bakit ayaw nyo ipakita? Kung meron, baka wala naman talaga kasi. Kaya ayaw nyo magpakita kasi wala namang ipapakita. Labag sa batas yan. Mga aresto kayo ng tao na wala kayong dalang warrant, 'di ba? Kidnapping ang labas noon, 'di ba? He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Busa, basa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan, tinakil na niya. Imposible yun, 'di ba? Kung si Tatay Digong nga, bata niya yan si Bato Si Tatay Digong, kapag sinaktan mo yung babae, babanatan ka ni Tatay Digong. Imposibleng hindi alam ni Bato yun na ayaw ni Tatay Digong na mananakit ng babae, 'di ba? Pinagtatanggol nga nila yan dahil wala naman laban yan, pati mga bata 'di ba? Tapos si Senator Bato mananakit ng babae, parang hindi naman yata makatotohanan yun, 'di ba? Kasi common sense lang naman ang papaganahin natin rito 'di ba? Isipin nyo, mahabang panahon na training ni Tatay Digong na mahalin ang mga babae at mga bata. Yan ang pangunahing priority ng administrasyon nung nakaupo si Tatay Digong bilang presidente at mayor sa Davao, 'di ba? Kaya napaka-imposibleng gagawin ni Senator Bato na itatakel yung dalawang babae. Anong kalaban-laban nun, 'di ba? Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. When I check the CCTV, Hindi ganun na nangyari. Kasi kung ikukumpara mo yung nangyari doon sa security ng Senate, yung sa Sergeant of Arms na binugbog ng mga taga-NBI, doon pa lang makukumpare mo na talagang medyo brusko yung pagpunta ng NBI roon 'di ba? Medyo talagang matitikas pagdating ng pagpasok ng Senate. Kasi biro mo, nakipaghabulan nga sila roon sa loob ng Senate 'di ba? Talagang brinaso, kumbaga. Yun
Yun ang perfect word, brinaso, yung Senate. Siguro brinaso rin nila si Senator Bato, pumalag. Eh syempre, PMA graduates yan eh. O, chief PNP pa yan. May training din yan. Nakita nyo kahit malaki katawan, ang bilis tumakbo. Nagtitraining pa rin yan. Umiwas lang yan sa gulo, 'di ba? Kasi alam na niya kung anong mangyayari. Kahit ako tatakbo ko eh. Alam ko, di bali kung sa Philippine Court ako dadalin. Eh hindi eh. Ilalabas ako ng bansa. O eh kahit ako tatakbo. Kahit ako magtatago, 'di ba? Eh lalo na labag sa batas 'yun yung gagawin nila. Dahil hindi naman tayo miyembro ng ICC, International Criminal Court. Hindi tayo miyembro nun, 'di ba? Ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta, nakita nyo. Hindi ko lang alam kung ano laman ng maleta, ha? Pero suppose damit. Kasi doon siya mag-i-stay eh. Doon yung maleta. Pumasok siya sa kwarto. Pag sinundan mo, hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganon. At kaya siya nasugatan, not is because inflicted ng mga agents, but nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa... Kapag nadapa ka, masubsob yung kamay mo, hindi yan maghihiwa-hiwa, 'di ba? Masubsob yung daliri mo, hindi yan magkakaroon ng hiwa-hiwang ganun. Isang beses ka lang naman nadapa eh. At sa baitang pa ng hagdan, hindi ka naman nadapa sa graba, sa batuhan, sa sahig na malubak para magsugat-sugat, hindi ka, 'di ba? Ibig sabihin, nagkaroon ng confrontation, 'di ba? Napaka-imposible yung sinasabi mo, Director. Staircase eh. Natukod niya yung kamay niya. Sarili niyang mistake po. Well, I will not call it a mistake kasi tumatakbo siya. He's literally evading arrest. Eh wala nga kasing warrant. 'Di ba? Ipakita nyo po kasi yung warrant para malaman natin kung talagang galing sa Philippine Court. Kasi tumatakbo pa rin ang judicial system natin rito. Hindi natin pwedeng i-bypass yan para ibigay yung kababayan natin sa mga foreigner na hindi naman natin kalahi. Hindi yan pagmamalasakitan ron. Hindi maaalagaan ang karapatan yan doon. Yun ang purpose kung bakit ayaw sumuko ni General Bato o ni Senator Bato, 'di ba? So, tinanong nga sa akin yan, ba't na may habulan, nagtakbuhan? Sabi ko, tumakbo ko kaya hinabol. Hindi kasi kayo nakipag-coordinate ng maayos. Kung nakipag-coordinate kayo sa Senate President na maghihintay po kami sa gantong kwarto o kaya bigyan nyo po kami ng pwedeng paghintayan para makausap namin si Senator Bato, 'di ba? Eh di sana maayos. Walang nangyaring gulo, walang nangyaring skandalo. Kasi natatakot kayo na ma-inspeksyon yung warrant kung meron man. Kaso nga wala 'di ba? Kaya hindi kayo nakipag-coordinate na maayos dahil walang warrant. So anong lalabas nun? Hindi namin kayo pinagbibintangan. Pero ang dating nun parang kidnapping, 'di ba? Tapos may bali-balita pang may naka-ready ng eroplano. Saan nyo dadalhin, 'di ba? Yun lang ay bali-balita. Pero hindi imposibleng mangyari yun eh. Ganun kasi ang nangyari kay Tatay Digong, 'di ba? Kung hindi siya tumakbo, walang habulan. Nagulat ako, it's not a behavior of somebody who has a background of law enforcement. Kung nakipag-coordinate kayo na maayos sa Senate, 'di ba? Wala sana mangyayari iskandalo. Kasi ang problema diyan, hindi kayo nakipag-coordinate ng maayos, 'di ba? Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, di ba? Yung mga tumatakbo sa batas. So, mali. Hindi naman kasi batas ng Pilipinas yung pinaiiral nyo eh. 'Di ba? Hindi naman tayo miyembro ng ICC. Bakit yung ICC warrant ang prina-prioritize nyo? Dapat kung gusto nyo talagang makasuhan si Senator Bato, failan nyo ng kaso sa Philippine Court, 'di ba? Andiyan dyan naman yung boss nyo eh, 'di ba? Nakaupo ang boss nyo, napaka-imposibleng hindi asikasuhin yan. Kung talagang in good faith. Hindi pala yung assessment and expectation ko na pagka medyo babae siguro yung mag-serve, medyo matutone lang, ganyan. Ay, hindi ganun, 'di ba? Hindi ganun. Dapat lalaki pa rin. Hindi naman kasi babae talaga, lalaki ang nagsiserve. Kasi nga, wala ngang warrant, gusto nyo kunin si Senator Bato. Walang warrant walang maipakitang warrant. Bakit ayaw nyo ipakita yung warrant? Ilang beses na hinahanap yung warrant, isang araw na nakakalipas mahigit, ayaw nyo ilabas yung warrant. Bakit? Wala kayong pinapakitang warrant. Kaysa sa malalaki na agent natin yung ilagay natin doon sa point of entry. Alam mo, kapag nagsiserve ka sa public, lalo-lalo na police or agent ka, kailangan ini-intimidate mo na kung sakaling kriminal yung aarestoy mo. Kailangan una mo ng intimidation. 'Di ba? Tinuturo yan sa law school eh. Especially sa mga police. Kasi ang inaaral ng police diyan, ng agent diyan, yung isip ng kriminal, 'di ba? Paano kung malaki yung kriminal? Tapos maliit yung pinaaresto mo diyan, sa tingin mo, ano mangyayari doon sa arresting officer? Mapapahamak, 'di ba? Common sense. Ganun na nga yung nangyari. Tapos, ayun, stop na yan. 1, 2, 4. 1, 2, tapos, ayun pa yung agent eh. Ayun pa,
Nung dirito pa sa, paakyat na siya rito, nandoon pa eh. Siyempre, tumakbo nga. Alam nga naman sabay-sabay sila. Ang daanan napakakipot. Nauna si Senator Bato. Kasi nga tinatakasan nga yung mga ahente ng NBI. Yun yung purpose nun. 'Di ba? Oh, ito yung tinulak niya na agent, si babae ito eh. Agent Sam. Eh. Susugatan po. Hindi naman, pero parang may mga pasadang laki si Senator Bato. Ito naman yung naging pahayag ni Senator Amy about dun sa ginawa ng NBI ng mga tauhan ni Director Matibag. NBI matibag. Ako piyon talaga kasi it's on the premises of the Senate. Hindi naman na karapat-dapat. Ang kastang parang mga hindi ko alam, hindi ako maniwala na NBI, ang gagaling ng NBI. Sino ba special agent na ganyan ang behavior? Bubugbugin, kukuyugin yung isang tao na. Yun, isa pa yun. Binugbog nila. Samantalang tumatanggap lang naman ng order yung tao na sinabing walang lalabas, wag muna kayo lumabas. Ba't ayaw nyo makipag-coordinate, di ba? Anong nangyari, binugbog nyo, sinakay nyo pa sa sasakyan. Tama ba yun? Ayun. Pero ma'am, insistent daw po ang NBI na makuha si Senator Bato? Insistent na nakunin nila yung kinontempt ng mga ahente nila. Insistent ba? Insistent sila na may warrant sila pero hindi maipakita. Yun, kita mo hinahanap ng mga senador yung warrant, pero bakit walang maipakita? 'Di ba? Yun yung issue kasi. Bakit ayaw nyo ipakita yung warrant? Para naman maging kampante ang tao, lalo na yung mga nanonood, maging kampante si Senator Bato na galing yan sa Philippine Court, 'di ba? Mapag-aralan ng Senado kung dapat bang isuko si Senator Bato. 'Di ba? Kasi dito sa atin may due process, 'di ba? May batas tayong umiiral eh. Hindi mo pwedeng i-bypass ang batas dahil yan ang sandigan ng bayan natin, 'di ba? Yan ang guide para maging maayos ang pamumuhay ng tao. Yan ang batas. Kaya nga batas eh, kailangan mong sundin eh. Hindi mo kailangan bypassin. Nakakapagtaka. Pinagpipilitan nila na may warrant sila mula sa ICC, sila daw magsiserve. Hindi ko maintindihan kung si Senator Trillanes, tinatakwil nila, hindi daw yun. Oh, kita mo na. Itong magkakakamping to, hindi nagkakaintindihan. Si Senator Trillanes, may dalang warrant. Sabi naman ni Matibag, hindi raw yun yung warrant. Sabi rin ni John B. Remulla, hindi raw yun yung warrant. So, hindi sila nagtutugma. Tatlo, hindi sila salu-salungat sila sa madalit salita. At ako pinagtataka ko paano naman naging sheriff ng ICC si Senator Trillanes pagkatapos ngayon. Di ko maintindihan, di ba ako nag-imbestiga? Tapos ayun pa nga, yung sinabi ni Senator Amy, bakit nangingelam si Senator Trillanes dyan? Hindi ka naman part ng government, bakit ka nangingelam dyan? Dapat wala ka dyan, di ba? Yung kay Presidente Duterte, yung pag-kidnap niya, ang pagkaalam ko, kinakailangan yung ICC magsasabi sa Interpol ang Philippine counterpart ng Interpol, yung Philippine Council for Transnational Crime, yung PCTC. Hindi naman PCTC to eh, NBI to eh. Tama, dapat yung PCTC, 'di ba? Bakit NBI yung inilagay, 'di ba? At saka higit sa lahat, kailangan pumunta muna sa korte na Pilipino. Yun ang pinaka-importante. Kasi tayo, kahit na kriminal yan, may karapatan pa rin yan. Hanggat hindi napapatunayan nagkasala yan, hanggat hindi sinasabi ng judge o kung sino mang hukom na guilty ka, inosente pa rin yan, 'di ba? Yun ang batas. Kasi diyan sa batas natin, pinangangalagaan yung karapatan ng tao, 'di ba? Hindi mo pwedeng i-bypass 'yun, 'di ba? Kasama 'yun sa Bill of Rights natin. Para for enforcement of foreign judgment, kailangan sila kumuha ng warrant. Tama. Nasaan yung warrant nilang Pinoy? So ma'am, ngayon standoff. Ibig sabihin, walang warrant, walang Philippine warrant, wala silang nakuha sa Philippine Court na warrant. Kasi ang proseso pala niyan, halimbawa merong warrant sa ICC. So ipapadala yun sa Philippine Court. Pag-aaralan ng Philippine Court, saka lang kung talagang kailangan, mag-i-issue ng warrant of arrest ang Philippine Court. Yun yung gagamiting pang-aresto sa Pilipino, 'di ba? Kaso lumagpas sila, hindi sila dumaan sa Philippine Court. Kaya illegal yan. Illegal yung ginagawa nila. 'Di ba? Kidnapping yan eh. Kapag sinerve nila yung warrant ng foreign, kidnapping ang labas noon, 'di ba? Ngayon ko sa kanila. So ibig sabihin, sorry, Ako talagang bastusan na to. Sangkatutak na bastusan. Sinugod na yung Senate. Sinakta ng isang senador. Duguan si Senator Bato. Kaya laking tao.
talagang dinamba, rinesling, andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, binugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konti 'Di ba? Talagang binabraso nila. Sa mo doon makikita yung hindi nila ini-intimidate, 'di ba? Yung tao ng gobyerno diyan sa Senate. Nagawa nga nila mambugbog pa ng isang security. Ano na lang yung ginawa nila kay Senator Bato no nasa parking na walang CCTV. Bakit nga pala nakapatay yung CCTV ron? Bakit walang CCTV sa parking? Hindi natin nakita, 'di ba? Ibig sabihin, may connivance. respeto Baka naman. nung naging paliwanag ni Atty. Matibag, ni Director. Ewan ko sa kanya, tanungin ninyo. Mainta ulo ko. May caucus daw po kayo, Sen? May caucus Church daw. na kayo? Sorry? May caucus daw po kayo ngayon. Kakausapin daw yung ibang senador. Pero para sa akin, kailangan panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Tama. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talagang namang babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI. Sino sila? Bureau lang yan. Yun, no? 'Di ba? Bureau lang 'yun, totoo 'yun. Pero kasi lumagpas sila sa limit, kumbaga masyado silang naging overpowered, brinaso nila ng husto. Kaya nagkakaganto ngayon sa Senado. 'Di ba? Ang pagkakalam natin kakasuhan yung siyam na NBI agent na ng braso na nakit doon sa gwardiya. Tapos iimbestigahan yung pag-aresto kay Senator Bato dahil walang warrant. Senator. Ito yung maganda tong part na to kasi si Senator Cayetano ay pinaringgan ni Soto. Dahil nga naging pahayag ni Soto, napanood niyo yung vlog natin na sabi ni Senator Alan na si Senator Soto raw ang pumayag na arestuhin si Senator Bato sa loob ng Senado. Former Senate President Soto. Thank you. Mr. President, may I be allowed to lay to rest this particular issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa yung mga ganon. Ayan nagbida ka na naman. Senator Soto, bingo ka na, isang linggo ka nang bumibingo. Nagbida ka na naman. Tignan mo. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. Posible yon. Hindi ka makingelam, hindi mo ko-questionin. Ikaw ang Senate President, 'di ba? Hindi mo aalamin. Yun lang ang sinabi mo. Imposible yon, 'di ba? Napaka-imposible yung sinasabi mo. Senator Soto. Ako nga kukwentuhan ko pa yun ganun ba? Ganto ganyan. Magkukwentuhan pa kami tapos ikaw yun lang sinabi mo tapos na. Simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was... Pinaglololoko mo naman kami. 'Di ba? Ikaw nga magbe-benefit nun, hindi mo alam. 'Di ba? Kung hindi umabot si Senator Bato sa botohan, sa tingin mo mapapalitan ka? Hindi, syempre. Kaya alam mo yan. Ikaw naman, hindi naman kami bata May common sense kami. A simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya hindi pa pwede, little did I know that Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. So put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Ako saan sinasabi ganun Ililigtas mo na naman yung sarili mo. This time, hindi ka na makakaligtas. Lahat ng kasinungalingan mo. Diba? Binulgar ka na. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would... Napaka-imposibleng hindi sasabihin sa'yo ng NBI yun. Bata ka nga ng administrasyon 'di ba? Kayo ni Senator Ping, hindi nyo nga maimbitahan si Saldico, hindi nyo maimbitahan si Martin Romualdez. Yung mga sangkot, yung 18 Marines, ayaw nyong imbitahan kasi alam nyo malalaglag si Martin Romualdez. Ang sunod nun, presidente na. 'Di ba? Napaka-imposible. 'Di ba? They had a different perspective. Like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Binadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be,
remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Hindi ka pa guilty niyan ha. Nagpapaliwanag ka na nga eh. Like for example, in the case of Senator Trillanes, I was Huwag mo nang banggitin yun kasi magkaiba yan. Si Senator Trillanes pinaila ng kaso dito sa Philippine Court. Yung warrant na siniserve nyo kay Senator Bato de la Rosa, hindi naman galing sa Philippine Court yan eh. Galing yan sa The Hague, sa ICC, 'di ba? Sa labas ng bansa, 'di ba? majority leader. And when he found he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para makapagkumahanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said Inaalala siya, inaalala. coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Makapagtrabaho na tayo, kasaan na pupunta usapan. Hindi, iniiwas mo lang para hindi pumutok sa'yo. Hindi kung saan saan na pupunta usapan. Kasi involved ka talaga. Connivance yan eh. Kung hindi mo pinayagan, 'di ba? Hindi yan magkakaganyan dahil sa'yo yan. Kung hindi ka pumayag, wala sanang gulo dyan. For clarity, former Senate President, one, Ayan, pakinggan yung mabuti ah. asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in her room for a few days before that. No, so the way that they're saying that surrendered right away is she was allowed to exhaust remedy. Now, as Senator Pia, Senator Lawrence, Senator Aimee, and Mark Villar were in the room with me, it was the NBI director who said, Ayun, nilaglag ka na ni NBI Director Matibag, Soto. pinayagan kami ni Senator Soto. Yun, pinayagan mo pala, Senator eh. O, paano yan? Alam niyang aarestuhin namin. Ayun, aarestuhin. Asa na yung warrant? Kami ba iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said, Hindi kung ganun pinayagan ang man kayo, they're my witnesses. I'm just Senate President. So ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag makipaghabulan kayo, di ba? So yun ang sinabi. And sabi namin, ang sagot nga niya, sir, nakita nyo nung umabot na sa loob ng session hall, hindi na namin hinabol. So pag hindi umabot sa session hall, magpapaikot-ikot kayo dyan, mamamasok kayo ng mga kwarto-kwarto dyan para mahuli lang, di ba? So sabi ko, that doesn't make it less Tama. problematic. That means you have to stop, no? Tama. So, Senator Pia, you were there, so please feel free to speak. For full disclosure, I asked him after it was established na nakipaghabulan hanggang dito. So sabi niya, NBI director, sabi ko sa kanila, wag silang papasok sa session hall. Ako, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo? And then, medyo hindi niya na sinagot yun. So that's what is the logical conclusion na Tama. hanggang tumungtong sa session hall, habulin nyo, gawin nyo, because I asked, what is your objective na i-serve yung warrant? Yes. So may kasamang habulan. And basically, the answer seems to be yes. And He did say yes, but And Major wasn't General no. Samonte said that at 2 p.m., Ayan na, yung Sergeant of Arms, si Major General Samonte, yung nag-resign. the warrant of arrest was shown to former Senate President in the presence of undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Bakit ayaw i-distribute yung copy? Pinakita kay Senator Soto, pero hindi pwedeng i-distribute yung copy ng warrant of arrest. 'Di ba? Anong meron? 'Di ba? Ibig sabihin, nakita ni Soto. 'Di ba? Tapos itatanggi niya, hindi niya alam. 'Di ba? Loko-loko to. But consistent with the Senate President said, earlier this morning, NBI Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as guidance of the former Senate President Vicente Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President, the President undersigned, but copies were not allowed. So in the report kasi po, sir, ni Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just the arrest warrant. That's why maybe the media. Yun lang, oh. Eh, paano ngayon yan? Senator Soto, coordinated pala sa'yo na aarestuhin. Alam mo ibig sabihin. Hindi mo pwedeng itanggi, di ba?
this was May statement eh. submitted during the session. Yes, but I clarified that I do not believe that the actual manner. So there are two issues, no? Was Sinasabi lang ni Senator Alan, pero alam na nila kung ano yung ginawa mo. Napakadaling matunugan yung ginawa mo eh. it coordinated, which they're saying that they're disputing that. Secondly, the manner in which they carried out the order. Tama. Mr. President, just to put on record, the parliamentary status is that Senator Padilla made a manifestation and he is about to be interpolated by Senator Marcoleta. And so we thank the gentleman for allowing our colleagues to interject. But before we say something, Mr. President, I just wanted to add to what our colleagues mentioned dahil yung mga osahan natin na nagpapakamatay for the Senate institution, Mr. Tama. President, pakita natin sa kanila, Mr. President, that we are all out in defending them. Ako po, Mr. President, nandun mismo ako doon sa Senate clinic nung dinala yung OSAA personnel natin. Mr. President, bugbog sarado siya. Dito sa video, kuha mismo ng staff ko, Mr. President. Kinukuha, sinakay, pinilit isakay doon sa sasakyan. Nakakaawa yung na yon, yung security na yon ng Senate. Kasi ginagampanan lang niya yung trabaho niya na nirely sa kanya ng boss niya na bawal magpalabas. Ngayon, nung hinarang niya yung mga NBI na lalabas, dun siya binanatan. 'Di ba? Tapos sinakay pa sa sasakyan. Oh. Binugbog yata, ewan natin, di natin alam. Tapos umalis. Ito, duguan na po yung ating Senate OSAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Migs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator Jinggoy. Lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil Mr. Siyempre kawawa naman yun eh. Nagtatrabaho lang na maayos yung wala namang kinalaman yan sa labanan nyo sa politika, di ba? President, ito yung tao ho natin to eh. Mga kasamahan natin na nagbabantay at ginagawa lang yung trabaho. Yun pong individual na ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado. Kakatapos lang ng training niya to be part of OSAA. And yet, Mr. President, ito yung naranasan po niya sa Senate premises, Mr. President. Kaya hindi lang po yung medical treatment ang aming hinihiling, Mr. President, pati ho legal, Mr. President, ibigay natin what we can do. Because, Mr. President, kung walang magpa-file ng kaso sa mga ito, ako mismo maglilid to file cases against these people, Mr. President. Ano po ba pakwento? Ayun lang, yari kayo ngayon NBI dahil tutulungan ng mga senador yung ginulpi nyo na staff na security ng Senate. 'Di ba? Kasi talagang hindi nyo dapat ginawa yun eh. Dahil pareho kayo nagtatrabaho sa gobyerno. Alam ko naiintindihan nyo na trabaho lang din nila yun. Pero nasobrahan yata kayo sa pambabraso eh. 'Di ba? Narinig pa dun sa video na ikaw, makikialam ka, gusto mo maaresto ka rin. 'Di ba? Sobra naman yata yung pinakita yung pambobrusco doon. 'Di ba? So, yung video na yon, ipapakita rin natin sa next na video yung gagawin natin ngayon para may upload rin natin. Ayan, so may part 2 pa rin to. Ayan, so bago nga pala tayo magpaalam ay nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumututok sa ating content, sa ating pagbibigay ng mga reaksyon sa kaganapan sa gobyerno. Ayan, lalo-lalo na dito sa Pilipinas. Ayan. So maraming salamat nga pala at huwag niyo pong kalimutan muli mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kang updated sa lahat ng aking uploads. So magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!